Hi! Magandang araw ng linggo and welcome to my YouTube channel, Jeremy Cafe. And for today's video, ito po ang aking kwento. Nakatulog po ako, kaya ayan, yung mata ko, ganyan, halatang bagong gising. Nanaginip ako and it's kinda little weird. Gusto ko i-share sa inyo kasi napaginipan ko yung kapatid ko na namatay na 2015 dahil sa colon cancer. Yung panaginip ko is nag-aaway sila ng ex-wife niya. Tapos umiiyak yung kapatid ko sa tabi ko na nakahiga. So para ako na-bother kasi aware ako na patay na siya 2015. Yung taon na nag-aaway sila ng mag-asawa is present, 2024. Tapos dead ma lang ako kasi nga siyempre masaya ako, nandyan yung kapatid ko nakikita ko. Pero bothered din ako dahil nga umiiyak siya, nag-aaway sila ng asawa niya. Ang ginawa ko, kinausap ko yung ex-wife niya na sabi ko, umiiyak siya, kausapin mo na. Parang bagtiin mo na, ganyan. Kasi nga gusto ko makitang masaya siya dahil nga alam ko talaga ng sarili ko na patay na siya kaya gusto ko makita yung kapatid ko na happy na sa pagkakataong yun. Tapos kinausap ko yung kapatid ko nung hindi siya pinapansin ng ex-wife niya. Sabi ko, G, sabi ko, alam mo bang patay ka na 2015? Sabi niya, ha? Ako namatay na? Kinagot niya pa ako. Sabi ko, oo, namatay ka na ng 2015. Sabi ko, alam mo ba kung anong taon na ngayon? Sabi niya, hindi ko alam. Sagot niya. Tapos na yun, nawala na, nagising na ako. I have a realization kasi nung time na namatay siya, nung dying na siya, dahil nga ng sakit niyang colon cancer, walang nakapagsabi sa kanya kung ano yung totoo niyang sakit. Dahil walang may lakas na loob. Kasi nga parang lahat din kami ng time na yun denial. Hindi namin ini-expect na mamamatay na siya. Sino ba may gustong mamatayan ng kapatid, di ba? Ako yung parang nagigilty na feeling ko namatay yung kapatid ko na hindi niya alam na kung ano yung totoo niyang sakit. Tapos kinumpisal ko pa nga yun kay Father Dudes Hila. Sabi ko, Father, may kasalanan ba ako na o kami na hindi namin sinabi sa kapatid ko na namatay siya dahil sa colon cancer? Hindi namin talaga kayang sabihin. Hindi niya ako sinagot. Basta sinabi niya lang na pinapatawad niya na yung kasalanan ko. Kaya patawarin ko na rin yung sarili ko. Parang gano'n. Ngayon, nagulat ako. Sabi ko, parang nasabi ko na paalam ko na sa kanya na namatay na siya. Nung sinabi ko sa kanya sa panaginip na patay ka na nung 2015 pa lang. So, yun. Pumasok sa utak ko na at least nasabi ko na at alam niya na. Kaya kahit paano nakabawas din yun sa burden ko. Kasi parang magti-10 years na siyang patay sa 2025. Parang dala-dala ko pa din yun hanggang ngayon. So finally, ngayon, kahit sa panaginip, nasabi ko na sa kanya. Ayun, kahit na-share ko lang kasi nga, importante pala yun na kung meron kayong dapat sabihin kahit mahirap, sabihin nyo na. Kasi pag hindi nyo nasabi, dadalhin nyo yan talaga. Ayun lang yung tingin kong lesson na pwede kong mai-apply sa pangyayari na yun sa buhay ko na dapat i-share ko para maiwasan nga yung gano'n na gawin mo tong dalahin, bitbitin sa buhay nyo, yung gano'n. Yun lang. So, thank you for watching again sa aking YouTube channel and sana nakapulutan nyo to ng kahit paano aral and tawag dito, inspirasyon dahil sabi nga talaga nila, importante nagsasabi ng tapat para sa pagkasama ng maluwag. So, very malumang kasabihan pero totoo pala talaga. So,
Yun, thank you again for watching and keep on watching and keep on subscribing here at Jeremy Snappy TV. Ayan.